Ipapaliwanag ho natin dito sa ating video kung bakit galit na galit etong si Renico kay BP Sara sa mga Duterte. Kasi mga ka-update, eto nga hong 125 confidential funds netong si BP Sara, pilit itong sinisiksik netong si Aling Rene. Pilit niya hong pinanggigigilan. Saan nga ho ba ginamit ni BP Sara etong confidential funds? Ito ho, papaliwanag ho natin dito kasi ginamit ho ni BP Sara yan sa mga nagre-recruit ng mga NPA. Kaya ho galit na galit etong si Aling Rene. Natatandaan niyo ho ba noong rally noong September 21, ilang buwan pa lamang ho'y nakalipas, may mga kabataang nahuli. Sino ho yung unang-unang pumunta? Ayan ho, si Aling Rene ko. Sila ho yung unang-unang pumunta, tapos ho, pinagbibintangan nila na yung mga DDS daw nagpapagulo. Tapos ho sila yung pupunta diyan sa presinto. Kaduda-duda ho yan. Kaya galit na galit itong si Aling Rene kay BP Sara kasi ho, ginamit ni BP yung confidential funds niya diyan sa mga NPA, yung mga nagre-recruit. Yan ho yung mga unang-unang nililinis niya. Ganyan din ho si Pangulong Duterte noon. Nililinis niya ho yung mga NPA, yung mga nagre-recruit. Kaya ho, maraming galit na dilawan sa kanya at mga pink lawan. Ito mga update, pakinggan na lang ho natin ito. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Rekta na ho tayo. Galit na galit kayo kay VP Inday at sa confidential funds niya. Siya lang ba ang may confidential funds o baka galit kayo kasi ginamit niya ito ng husto para sugpuin ang recruitment nyo sa mga kabataan sa probinsya? O diba? Maganda ho yung pagtatanong nitong taong ito dito kay Renico mga kabi. Mantakin nyo ho, dinediretsa niya ho. Isipin nyo si BP Sara, 125 million confidential funds, galit na ho sila. Pero pagdating dito kay Bongbong Marcos, na simula 2023 to 2024 mga ka-update, meron hong 4.5 billion confidential funds, nasaan ho? Hindi ho sila nagsasalita. Tahimik ho yung mga dilawan, yung mga makakaliwa. Pero nga dahil kay BP Sara, ginamit niya sa maayos yung confidential funds niya sa mga nagre-recruit ng NPA sa mga probinsya, mga college student, UP students, kahit ano ho nire-recruit nila. Ano ho nangyari? Siya ho yung pinupuntirya. Pero itong si Bongbong Marcos, may confi funds na 4.5 billion. Tahimik po si Aling Rene. Mga kabdi, tahimik ho siya. Unang-una po, kailangan pong i-check ni Congressman Pulong and even lahat ng mga supporters ni VP Sara yung ginagawa ng Makabayan Bloc. Dahil po, ang patuloy na kinikriticize natin during the budget ay yung pagkakaroon ng confidential and intelligence funds all together. Hindi lang po yung specifically kay VP Sara, pero kami nga po yung pinakamaingay sa confidential and intelligence funds ni President Marcos Jr. And even sa lahat po ng agencies, hindi tayo naniniwala na ang current paggamit ng confidential funds ay tama. Pwedeng may confidential purposes yung funds, pero dapat sa pagre-report, alam ng taong bayan kung saan po yan ginagamit. No? Yun po ang Sige mga kabdi, sabihin na ho natin hindi tayo lawyer, pero yung salitang confidential funds, pag sinabi ho bang confidential funds, ano hong ibig sabihin? Diba? Pinapagana ho ba talaga nitong si Rene yung utak niya? O yung utak ho niya nasa talampakan niya kaya hindi niya humagamit? Tanong ko lang ho sa inyo. Kailangan daw humalaman ng taong bayan yung confidential funds ni BP Sara. Mismong COA yung nagsabing malinis na siya. Mataas yung audit rating ni BP Sara sa 3 taong panunungkulan niya. Siya yung pinakaunang-unang mataas ang rating sa COA. Kaya lahat ng sinasabi mo, gusto lang ho talaga nitong mga ito, mga ka-update, na mawala yung mga Duterte sa pwesto. Pero pagdating kay Marcos Jr., mga ka-update, tahimik na ho sila. Oo, papakita ho nilang may interest silang, galit-galitan ho sila. Pero gaano katagal? Mabilis pa ho sa 4:00. Pero pagdating kay BP Sara, okay, 125 million to. Buwelta, di ba? Ganun ho sila, ganyan ho yung utak ng mga makakaliwa. Kaya nga di, susunod naman ho natin itong si Manong Chabit.
kung saan may ilalantad ho siyang kagimbal-gimbal. Rektahin na rin ho natin ito. Droga ang kapatid niya dahil lahat ng tao alam. Of course, naghahanap sila ebidensya. Kapatid na mismo ang ebidensya. So, pagbanggit niya yan, tama yan, pero hanggang doon lang dapat. Ang obserbasyon ko lang, hindi na dapat dinagdagan yung buhay, ang pamilya nila, na nakarantatay nila at lahat. So, naging political ang labas at ang bili ng iglesia, walang political. That is a prayer rally. Nagpaalam ako kung pwedeng pumunta, pwede, pero prayer rally, walang political. So, ang sinabi ko lang, yung sinasabi ng iglesia na accountability at transparency, yun lang binanggit ko na kung transparency or accountability ang pag-usapan dito, hindi lang po ito dyan dahil wala po yung accountability at saka transparency kung hindi natin hanapin yung mastermind na dahilan na nandito tayo lahat. So kako, hindi ko pwede ma-mention dito dahil po nangako ako na hindi ako mag-mention ng pangalan. Pero sino ang mastermind? Then we are all for transparency, accountability. Hanggang doon lang tayo, hindi maintindihan ang ating kababayan. Paano nagkaroon ng question na accountability? We want accountability, responsibility. Sinong gumawa niyan? Bakit tayo nandito lahat? Sinong mastermind? Yun ang dapat na hanapin. Ilabas mo na, sabihin mo na, sabi ang crowd, hindi po pwede dahil nangako ako na hindi ako magbabanggit. Kayo, kung kagaya itong sinabi ko, hanapin natin ang mastermind. Malaking bagay yan. Sinong mastermind? BBM, sabi yung crowd. Ay, hindi ko na sasabihin, sinabi nyo na pala eh. So, kayo lang nagsabi, hindi ako. So, gano'n lang, tapos, hindi nagtagal, nagpasalamat lang ako, nagpaalam na ako, baka hindi ako makapigil, masabi ko pa mga iba, hindi po yun ang usapan namin kako. So, maraming salamat, alam nyo na pala, so kayo nagsabi, bahala na po kayo. Dahil ninanakaw na ang kinabukasan, ang mga kabataan, itong mastermind, na pinagsasabi. Maraming salamat po. Yun ang sabi ko. Kunti lang. Pero prior to the rally, Gov, wala po kayong pinag-usapan ni Senator Amy na may ganito siyang pasabog, may ganito siyang banat sa ating Pangulong Bongbong? Wala. Ang huling pag-uusap namin, pumunta siya sa bahay, nagtatanong, nagpapa-advise. Kako, walang naniniwala sa iyo dahil ang binabanata mo lang si Speaker saka si First Lady Alisa Araneta Marcos. So walang maniniwala sa iyo kako. So mag-isip ka, ganito lang gawin mo kako. That was 15 days before the rally 16. O may 15 days pa tayo. Try your best to get in touch with your brother. Sabihin mo, the only way, dahil wala na siyang ligtas dito, kako, alam na lahat ng tao. The only way to have an honorable exit. So, try to convince your brother. Mag-resign, then humingi, nobody's perfect. Nakakamali nga tayo lahat eh. Nobody's perfect. Sabihin lang niya, nagkamali ako sa mga kinuha kong kasama ko rito. I'm sorry, I'll resign. More honorable. Bago mag-umpisa 16, dahil sunod-sunod na yan. Pag nandun ako, tutuloy-tuloy na yan kako. Dahil ako, hindi ako hinto. Mapapatay niyo ako kako, makukulong, pero hindi ako po hinto. So yun. I advise them to have an honorable exit. Lahat naman ng tao nagkakamali. Nagkamali siya, pagpili yung grupo niya, mag-sorry. Yun, tapos na, mas honorable. Ngayon, pinapahirapan nila ang taong bayan dahil dito ang taong bayan. Hanggat, ang mangyari ngayon, kakasuhan daw si Speaker Mitre, Speaker Romualdez. Next year, sino po ang lulukuhin lang nila taong bayan?
meron hearing, hinuhuli nyo yung mga ginamit nyo, yung mga ginamit na kontraktor, yung mga nag-witness, kinukulong. Pag nagsabing totoo, kinukulong. Kagaya mga Diskaya, kinulong dahil nagsabing totoo. Ang sabi ng Diskaya, ilabas nyo lahat, ICI, Independent Commission on Infrastructure. Sabihin nyo lahat, binigyan nyo. Unang binigyan, sinabi, unang sinabanggit, Calatrava. Ay, hindi mo pwede ilagay yan. Sabi ni Chairman Reyes ng ICI, siya, yan ba ang totoo na komisyon? Bias. Huwag mo ilagay yan. Dahil sino si Calatrava? Office of the President for the Visayas, si Calatrava. Represent niya ang presidente ron. Siya humingi ng 25% sa mga kontraktor. Ang asawa niya ay kapatid ng asawa ni Speaker Martin Romualdez. So, nag-resign, silently, nag-resign na para hindi madamay nung nasabi. Sinabi pa, ano pa mga binigyan yung pera? Nagbanggit ng mga congressman, tapos binigyan namin ng 20 million si Speaker na pinagawa niyang radio station. Namimili si Speaker ng mga radio station. Ay, di pwede ilagay yan. Yan ba ang tunay na ICI? Kalukuhan. Dinuloko niyo ang taong bayan. ICI, hinamon ko, bakit hindi kayo magpunta sa Ilocos Norte, ang probinsyang presidente, para magkaroon ng kredibilidad si BBM bago magpintang sa iba? Walang pupunta. Sa Senate, never no lumabas. Minention lahat yung mga mayroon flood control. Isang pinakamalaki, pangatlo, tatlo lang binigyan malaking flood control. Ilocos Norte ang isa. Itinakpan. Meron yata kayong nalampasan, sabi sa Senate. Wala, hanap. Oo, Ilocos Norte, nagsara na ang Senate. Wala na ngayon, palabas. Sa Ilocos Norte, punta kayo, nandun yung mga kalukuhan kako. Marami akong picture, mga substandard project, ghost project. Huwag na kayo lumayo, punta kayo sa Ilocos Norte kako. Nagpunta sila sa Davao, layo doon. Ilocos Norte kako, doon sila sa Davao nag-imbestiga. Anyway, only a few days before the rally, nagpunta sila sa Ilocos Norte. Kulang-kulang 200 ang flood control project sa Ilocos Norte. Ang swerte nga Ilocos Norte. 21 years na ang tatay ng presidente. Si BBM, 3 taon na, nasa ilalim pa rin sila. Kami po, pare-pareho kami ng negosyo, magkakapit-bahay kami, pare-pareho kami industriya. Tobacco. Na 5 richest province na po kami. From the poorest to 5th richest. So, kinukumpira ko lang Ilocos Norte. Nasa ilalim pa rin. Dahil di tama yung magigagawa nila ron. So, Gov, sa palagay niyo po ba, dahil si Senator Amy ay nag-focus lang tungkol doon sa problema ni Pangulong Bongbong, nagkaroon po ng mali sa kanyang action or sa tingin niyo po may pagkukulang or kayo po ba ay agree doon sa kanyang ginawa? Agree ako sa ginawa niya dahil nakatulong sa haka-haka yung mga tao dahil walang preba. Iyon ang preba. Ako, alam ko, dahil magkakapit-bahay kami sa probinsya, alam ko, especially the First Lady, marami ng kaibigan na nagsabi sa akin na siya nagyayaya. In fact, nahuli sila sa LA, sa Beverly Hills, na nag-party sila ng cocaine at namatay yung isang kasama nila na hindi marunong magdruga, pinilit nila si Paulo Tantoco, baguhan siguro yun na hindi nila, pinilit nila, number 2, na hindi niya alam namatay, nandun si First Lady. Kaya lang, 12 hours bago nag-report, bawal yung kasalanan, it's against the law in the US, na patagalin mo yung report. Dininis muna nila.
Pero ang report, nililinis nila, marami pa rin nagkalat pa rin ng cocaine. Yun ang namatay si Tantuco. So hindi marunong gumamit, sinursulan nila dahil gano'n ang ugali doon ni First Lady sa mga party-party nila. Dahil yung asawa niya sa secretary ni First Lady Lisa Marcos. Gov, linawin lang natin kasi medyo mabigat itong mga ganitong kwento Yes. na somehow sumusuporta doon sa naging revelasyon ni Senator Amy tungkol sa di umano'y paggamit ng droga ng kanyang kapatid. So, eto ba, Gov, na ikinukwento niyo po na nangyari sa US ay meron pong basihan, may mga kwentong reliable sources na pinanggagalingan? Meron sa LA. May police report na. Official police report ng LA sa LA, Beverly Hills, na totoo yun, bawal nga yung ginawa nila na 12 hours ang nakalipas bago, dapat agad-agad re-report yan. It's against the law kung i-report mo na lilinis nila. Ewan ko kung bakit late, hindi naparusahan doon si Madam First Lady na kasama ron. Lahat ang kasama niya. Alam, kumpirmado na nandun siya. Pero Gov, sa kabila po ng lantaran na prangkahang sinabi ni Senator Amy, yung mga nalalaman niya tungkol sa kanyang kapatid at sa kanyang hipag, patuloy pong pinabubulaanan ng kampo ni Pangulong Bongbong yung mga ganitong kwento. At sabi nga po niya, kung hinahamon man siya ni Senator Amy ng hair follicle test, hindi po siya kakasa o papayag. Ano po ang reaksyon niyo doon? Ibig sabihin, guilty si BBM. Ayaw niya eh. Guilty. Guilty siya. Kung wala siyang droga sa katawan, ali kayo. Di ba niniwala ang tao? Ayaw niya. Guilty siya. Yun lang po ang nakikita nyo. Wala po ba kayong nakikitang ibang dahilan? Bakit ayaw niyang pumayag? O baka sinasabi nga po ng Malacanang na hindi naman na dapat patulan yung mga ganitong akusasyon lang. Importante yan. Sinisiraan ako, nagdroga ako. Sabihin ninyo ako para malaman kung totoo. Serious yung accusation. Everybody knows and speculating on it. Marami na spekulasyon dyan, pero walang makakonfirm. Kinumpirm na ang kapatid niya. Alam ko, pero di ako nagko-confirm. Hindi ko noong kabataan niya, marami na rin nagkukwento sa mga barkada niya. At kilala ko yung mga barkada niya. So, hindi ako pwede mag-confirm, pero alam ko. Ayun, kinumpirm ni Juan. Kaya marami natuwa pag-confirm ni Amy. Lahat naman ng against Marcos, kung anong sabi mo, babanatan ka eh. At nandyan yung libo-libong, meron nga, i-print ko, may statement si Bongbong noon na bumili siya ng Army of Trolls. Kaya meron silang troll farm. Ang sumasagot na mga trolls. Pag against ka, babanatan ka na napakarami. Kagaya ko, against ako, napakaraming trolls, binabanatan ako. Mga ulong laso. Nakamoy ng pera, kumakagat. Lalo na yun, pag nakamoy ng flood control, talagang nasisipag ang mga attack dog. Yun na nga po, gusto ko na nga... Walang naniniwala sa gobyerno nila. Sinong maniniwala ay puro denial? Sinong maniniwala sa Claire Castro na nagde-depend ngayon kay BBM? Bago siya naging spokesperson ng Malacanang, sino si Claire Castro? Binabanatan niya si Bongbong noon. May video ko, pinakita ko nga nung isang press con. Binabanatan niya si BBM. Against BBM. Against BBM. Masamang tao yan. Nakamoy ng flood control. Mabait si BBM. Walang kasalanan si BBM. Paano kayo maniniwala sa taong ganyan? Wala silang isang salita. The same thing with the president. I can say straight to his face, wala siyang isang salita. At ako po, may isang salita lang. Takot ako sa Diyos. Ako ang tao, isa lang ang salita. Maalat ang tao, nagkakamali. Pero kung nagkamali ako, sorry, nagkamali ako. Simple lang. Ito, deny to death sila.
Wala, hindi totoo yan, hindi totoo yan. Pero balang araw, Mr. President, mahuhuli ka rin. Sabi ko nga, you can run, but you cannot hide. Saan ka magtatago yon? Huwag mo gayahin tatay mo noon na napunta sa Hawaii. Puro Ilocano nandun. Sinira mo ang pangalan ng mga Ilocano. Kaya, kako nga, ikulong niyo ako, patayin niyo ako, dadaan kayo sa 3. Sa taong bayan, dahil ako nagsasabi ito mga kalukuhan nyo, at ang mga pareho nating Ilocano, hahanapin po kayo. Sisingilin kayo kung papatayin nyo ko. At pangatlo, ang ating Panginoon Diyos. Hindi na kayo makakaligtas dyan. Satanas na ang kalaban nyo dyan. At Diyos ang magpaparosa sa inyo. So naniniwala po kayo, Gov, na sa kabila po ng mga banat ngayon kay Pangulong Bongbong, may mga nagdidepensa pa rin sa kanya. Naniniwala po kayo na ito ay mga purely trolls lang at hindi talagang supporters ng ating Pangulo? Trolls, supporter na binabayaran na. Karamihan binabayaran. Yung iba, naniniwala. Pero hanapin mo yung mga nagsasabing loyalist. Wala nangyari sa mga loyalist. Nag-withdraw na sila ng support. At ako mismo na Ilocano, nahihiya po ako buong mundo ang bumabanat na sa Pilipinas dahil sa kagagawa niya. Kaya, nakakaya, sinira niya ang mga kapwa niya Ilocano. Tapos ang gagawin niya, magnanakaw sila ng pera, alabas, tatakbo, kagaya tatay niya. Hindi niya magawa yung ginawa tatay niya dahil lampasan na niya. Mas malaki ang nawala ngayon kaysa tatay niya. Ngayon, alis na lang, pababayaan natin, matanggal. Ako sigurado ko hindi niya matatapos yung term niya. Ngayon, pagpalagay mo matapos, alis, nakatawa pa. Saan magtatago? We have a lot of overseas workers. Saan ka magtatago? Buong mundo po ang overseas workers nakabantay sa'yo. Saan kayo magtatago? Anong klase buhay matitira sa inyo? Kaya dapat mag-resign na kayo more honorable, Mr. BBM. Wala na po akong naniniwala sa inyo. Meron, kukunti na lang, 85% ang survey, galit ng tao, wag yun na pong galitin. Lalo lang magagalit ang tao. Kakasuhan nyo, muro-muro, maliliit. Kasuhan nyo yung kontraktor, ginamit nyo eh. Kasuhan nyo mga engineer, ginamit nyo eh. Pero ikaw lang nagmamando, hindi ka kilala, kaya akala mo, inosente ka na. Hindi. Tinuro ko na ni Saldico, yun na yun. Ngayon, si Saldico kakasuhan. Eh, yun ang gawin ni Star Witness. Ang plano na yun noon, Star Witness, si Speaker. Hindi pwede silang gumawa eh. Pero yun nga, yan, nakakalam niyang project na yan, before, pagkapanalo niyang presidente, nag-uusap na ng 3. Yan 3 yan. Saldico, Speaker, siya. Naplano na nila lahat yan. Sino naglagay si Saldico sa Chairman of Appropriation? Speaker. Hindi, paano nakapunta ron kung walang approval ni Speaker at Presidente? Lahat na na-appoint, landaan kay Presidente. Speaker, Romualdez, alam niya yan, siya naglagay. Paano hindi siya kasama? Ngayon, nang lumabas na yan, pinatakbo. Doon. Huwag ka muna umuwi, ganon-ganon, hanggang nakahalata na, dahil binibintang na sa kanya. Kaming bahala sa'yo. Silang bahala sa kanya, ilalaglag siya. Ngayon, dinalaglag na lahat ni Presidente. Dahil alam nila, hindi makapagsalita dahil involved na lahat. Gagawin sa atin, magpapile sa korte, kalukuhan. Mga kaibigan natin na Muslim, I'm sorry, pero nagtanong ako sa inyo the other day, muro-muro sabi nyo, ako, pwede ko magsabihin ako, sasabihin ko na, etong gagawin nila, muro-muro. So naniniwala po kayo na yung pagpapaaresto ngayon ni Pangulong Bongbong kay Zaldico ay part lang po ng script o drama? Hindi lang drama, bibintangan nila, papatayin pa yan. Ibibintangan lahat yun eh. Kakasuhan nila, etong mga gumawa, malinis ang kamay nila. Kaya si Presidente, sinabi ko nga, BBM,
nandun lang sa side. Wala akong kasalanan. Yan ang may kasalanan. Nagtuturo. Malinis ang kamay, palagi naghuhugas. Si Martin Romualdez, my conscience is clear. Walang konsensya eh. So, sinong maniniwala sa inyo? Magpa-file kayo? Muro-muro lang yan. Ay, mga kaibigan ko sa Mindanao, nagsabi sa akin yan. Muro-muro yan. Sila na mismo nagsasabi. At ito, labanan lang dito sa Manila, hindi pa sumasali ang ating mga... Sumasali lang konti-konti yung mga kapatid natin na Muslim. Lalaki po ito. Hindi sila ito. Ulitin ko po rito, sorry, I have to take this advantage to remind you. Ang sinasabi ang ating Dr. Jose Rizal, our national hero. Maraming sulat yan, isa lang ang na-stuck sa utak ko. Ang mga kabataan, ang pag-asa ng bansa. Kaya buhay, huwag niyong kalimutan ang mga kabataan, yan ang kabilin-biliran ang ating national hero. Ang mga kabataan, ang pag-asa, ang ating bansa. Kayo po ang tinutukoy ang ating national hero, Jose Rizal. Kayo po ang magliligtas sa inyong future. Niladakaw na ang future, ang mga kinabukasan, ang mga kabataan. So magkaisa kayo, kung magkaisa kayo, kayo ang pinakamalakas. Kami po, susuporta lahat sa inyo. Kasi ang nangyayari, kanya-kanyang rally, may ambisyon din yung mga iba. Alam na nila, malalaglag si BBM. Kami forget politics. Kalimutan natin ang politics. Kalimutan muna ang mga ambisyon. Tingnan mo nangyayari sa Senado. Walang mangyayari. Dahil, palagay ko, may kasalanan lahat. At, hindi kagaya nung araw. Nung panahon, wala na yung tunay na oposisyon. Ang tunay na oposisyon nung araw, Ninoy Aquino. Liberal yan, Jerry Rojas. Jose Jokno. Lorenzo Tanyada. At ang iba pa, yun ang mga tunay na oposisyon. Mas kasama nila pag gumawa ng masama, nagsasalita sila. Ngayon, bakit tahimik kayo lang dyan? Pinagtatanggol pa ang nagnakaw ng ating kabadang bayan. Nasaan kayo? Kaya sa susunod, ating kababayan, pilihin nyo ang iboto nyong senador. Yung magsasalita. Ngayon walang sasalita. Kumakampi pa sila. Parang kamuting ko likod mo, kamuting ko likod mo. Yan nangyayari. So, Manong, naniniwala kayo na ang mga senador natin ay may kinalaman din or may koneksyon sa nangyayari ngayon? Karamihan po, sigurado ako dyan. Nagkamali po yata ang aking kaibigan, Senator Lacson. Maaga mong inabsolto si BBM. Hindi ko alam kung anong usapan nyo. Pero, bilib ako sa iyo noon, kaya binoto kita. Very independent ka, pero biglang ngayon po, pinagtatanggol niya ang Pangulo. Pinagtatanggol ng Pangulo. Ulitin ko po, aking kaibigan, Senator Ping Lacson, imbestigay mo muna bago kayo magsalita. Napakaliwanag, paliwanag ko po. Para sa kaalaman ng ating kababayan, pasalamat ako sa Bulgar at nabigyan ako ng pagkakataon. Philippine budget process. Ito po, ang proseso ng budget. Kung may publish ito, mas madali ko ipaliwanag. May video? Wala. At Manong, first time niyo po bang ilalabas to sa public? Sinabi ko lang, pero hindi maintindihan masyado ang public. Ngayon, dito ako sa Bulgar, I have all the time. Yung ibang interview kasi may limit eh. Dito, pasalamat ako nabigyan ng pagkakataon. Ang budget, ang buong bansang Pilipinas, manggagaling sa Malacanang. Ito ang NEP, National Expenditure Program.
Etong budget ng presidente. Ang nangyayari dito, tatawagin nyo ng lahat ng departamento, mag-submit ng budget. At hihimayin niya yan. O take note, pag nahimay niya yan, pipirman niya ito. Pipirman niya. Malinis ito dahil maraming nakakakita. Walang insertion dyan, tama si Claire Castro. Tama siya, ngayon lang siya tumama. Hindi mag-i-insert dyan dahil maraming nakakita. Ipapasa niya ngayon sa Senate and Congress. Doon, magkakaroon ng mga kanya-kanyang interest. Insertion, doon na sila gagawa. Pero konti-konti lang, yung mga interest lang yung mga senador, yung congressman, nandun. Pag matapos doon, pupunta na po sa BICAM. BICAM. Ibig sabihin, BICAM, pagsasamahin yung dalawang budget ng Senate at Congress. Pupunta na sa BICAM. Yung BICAM, doon na sinaksak lahat yung mga kalukuhan na order, utos ang Pangulo kay Saldico na 100 billion ang isasaksak. Mga kababayan, ang budget ngayon, 6 trillion. 6.32 trillion ang budget natin. Ang pag-uusapan natin dito, yun lang flood control. 100 billion ang gusto ni Presidente isaksak dyan sa flood control. Pwera pa yung mga ibang departamento, marami pa. Ayaw ko nang galawin yan, hindi na tayo abot. Hindi na tayo abot. Ito lang pinag-usapan yung flood control. So, BICAM, sinaksak na lahat yun, 100 billion as per the President. Sinaksak lahat dito. Saan pupunta yun ngayon? Pupunta na sa GAA. I-review, i-scrutinize ni Presidente yan. Titignan niya kung nakasaksak doon ng 1 billion. At 100 billion. Titignan niya. Nakita niya na doon, hindi niya binito. Ang binito niya, the whole 6 trillion budget, 26 billion lang. Pero dito sa GAA na, 100 billion ang pinasaksak. Ang binito niya doon sa flood control, talagang kuripot itong BBM, 1,500,000 lang. More or less, 1,500,000. So, 99.99 yung pinasaksak ni Presidente nandyan sa GAA. Sinong pumirma? Walang ibang pipirma sa buong bansa kung hindi kaisa-isang Presidente ng Republika ng Pilipinas. Pinirma niya uli. 2 beses pinirman para maintindihan nyo. Kaya alam niya ito. Maliwanag ating kababayan, pinirman niya ito. Kaya alam niya. Ngayon, nagmamang-mangan siya. Pero Gov, linawin lang natin kasi merong pahayag nga po si Senator Ping Lacson ang sinasabi nga po, ginamit lang ang pangalan ng Pangulo ng 2 undersecretaries. Sina Yusek Adrian Bersamin at si Yusek Trigev Olivar. At wala raw pong kinalaman ng Pangulo doon. Kaya nga ako, ang ating kaibigan si Senator Ping Lacson, abogado kayo. Alam mo yan. Kung legal ang pag-uusapan, walang mangyayari dyan. Legal kayo. Walang mangyayari. Walang mangyayari. Muro-muro na yan pag nag-file kayo. Sir, aking kaibigan, Ping Lacson, makatagal na po tayo magkakilala. Palagay ko po, nagkamali kayo dito. Hinusgan yung maaga. Yung ugali yung araw na nag-iimbestiga, makonsensya po kayo. Alam nyo yan dahil walang testigo. We need proof. Walang mangyayari. Muro-muro po yan kung kasuhan nyo ang mga ginamit nyo. Ang mga ginamit nyo, mga contractors, mga engineers na kolektor, hindi magagawa yan kung walang instruction. Matagal nilang ginagawa eh. Day 1,
pag-upo, bago palang panalo, nag-uusap na sila kung paano gagawin. Inumpisan nila pag-upo ni BBM. So, yun po ang nangyari, totoong nangyari sa ating bansa. Kaya nagkakagulo ang ating bansa. Magulong-magulo. Kakaya tayo sa buong mundo. Walang pinag-uusapan kung gaano kakurap ang mga Pilipino. And our overseas workers, we consider them hero. And they are one of the pillars of our government. Kung wala yung overseas workers, bagsak ang ekonomiya natin. Ngayon, dinanako lang po yung mga tulong nyo. Pero Gov, sinasabi niyo po kanina na yung nangyari kay, pagpapaaresto kay dating Representative Saldico is moro-moro lang. Hindi, totoo yun. Ibibintang na nga doon eh. Opo. Pero, Pag netisin yan, kailangan malitis din si Martin Romualdez. Opo. Yun ang muro-muro. Hindi nila pwede kahusuhan sa hanapan ka na. Sabi na siya, sino testigo? Sino papayag mag-testigo? Appointee ni Presidente ang Ombudsman. Appointee ni Presidente ang Secretary of Justice. Saan sila magsusumbong? Taong bayan, makakasumbong nito. So, ano pong reaksyon nyo na sinasabi nga po, next year pa, balak kasuhan si Representative Martin Romualdez? Doon mo nga malalaman na iwas pusoy na sila eh. Iwas pusoy. Niloloko So, may na po niluluto tayo. po. May niluluto. Hindi, nilalayo na nila. Kasuhan mo na ito, kasuhan nyo, kulong. Next year na si Martin. Pagdating kay Martin, kung makalusot sila, muro-muro na yun. So, Ang liwanag po. Paano nangyari to kung walang alam ang Pangulo? And tanggalin mo na lahat. It is his command responsibility being the chief, commander-in-chief. Responsibilidad niya yan eh. Bakit sa ibang bansa, kunti lang nagre-resign. Nagpapakamatay nga iba. Ito, pakapala ng muka. Kaya sinasabi ko na sa iyo, Mr. BBM, nung araw pa sinabi ko na mag-resign na kayo, kasalanan itong mga tawan nyo, wala na kayong magawa. Habuli kayo lang, habuli ang tao. Kaya nakikiusap din po ako sa ating mga military, police, officials. Ang sabi sa konstitusyon, protect the people and the state. You should protect the state now. Nasisira na ating bansa. I'm not telling you to withdraw, but nasa konsensya na yan, konsensya nyo, dahil ninanakaw na ang mga kinabukasan, ang mga anak nyo. So kung hindi nyo tulungan itong mga tao nagda-demonstrate, tatagal yan, nahihirapan na ating bansa, pinapahirapan nyo lahat ng tao kung wala kayong konsensya. So, mag-meeting kayo kung anong proteksyon ang gagawin nyo sa ating bansa. Lalabas at lalabas po ito, bibintangan kayo ng taong bayan kung wala kayong gagawin dito. Hindi yung protektahan. Kung gagamitin nyo pag-aresto sa mga sinasabi na arestuhin nyo. Ako po, madalas sira, ang daming panira sa akin. Sinasabi ko na lahat ng sinampan nyo, kung may katotohanan, magpapakulong ako. Hindi na kailangan litisin ako kung totoo. Dahil sinasabi ko palagi, dapat tayo lahat may isang salita. Nobody is perfect. Maraming magkakamali. Ang dali. Pag nagkamali ko, sorry po. Hindi ako perfect. So sorry kagad ako. Ito, wala kapakapala ng mukha. Yun ang nangyayari sa ating bansa. Kailangan matigil na ito. Buong mundo ang nagsasabi na ng mga Pilipino, anong ginagawa nyo dyan? Graft and corruption. Mario Pilipinas, graft and corruption. Nangyari nga isang kababayan natin, nagpalit ng $300. Kurap yung mga pera nyo. Ayaw palitan. Nakakaya po. Nangyayari po. Nagkakaroon ng discrimination ngayon sa mga Pilipino abroad. Discrimination na sa mga Pilipino. Nakakaya po tayo. Kayo mga nabubuno. Kayo mga nakakatulog, tumulong na kayo ngayon. Wag yung pagtakpan. Dahil ang nagmamalasakit sa mga magnanakaw ay magnanakaw din.
Pero Gob, sa kabila ng mga panawagan ngayon, kaliwat ka ng rallies, parang napapansin natin, pinaninindigan pa rin ni PBBM yung kanyang posisyon bilang Pangulo at balak tapusin ang kanyang termino. Ano sa tingin niyo po yung posibleng maging dahilan para mapababa siya kung sakali? Dahil mukha nga pong wa-effect yung mga ginagawa ng ating mga kababayan ngayon. Kaya nga, being a former friend, I would advise the President to reconsider his stand. You should resign now. Huwag mo nang pahirapan ng mga Pilipino. Nagpapalakas lang ang loob niyan. Manood kayo ng sine. O kaya, magtanong kayo sa mga doktor. Ang cocaine, o hindi ako nagko-cocaine, pwede nyo akong isaminin. Sabi sa akin, ang cocaine, pag nag-cocaine, tumatapang magsinungaling yan. Kaya ayaw magpa-examine. Kaya kailangan time yan na mag-detoxify pa muna bago matrace yung siguro hindi pa nalinis ang katawan niya, kaya ayaw niya magpa-examine. Kaya ako, kung bintangan na magdag, sabihin niyo ako. Simple lang. Bakit ayaw? Dahil matrace pa rin mas anong gawin niya. It will take time bago malinis ang katawan niya yung droga. So, Manong, ngayong nakikita nyo nga po na parang walang nangyayari, sa tingin niyo po ba may mga susunod pang rallies na magaganap? Hindi po mag-give up ang tao. Ako po hanggang mamatay, hindi ako hihinto. Dahil alam ko, mali ang ginagawa ang gobyerno. I hope yung mga nasa Senate, mag-isip po kayo. Mga nasa Senado, magsalita kayo ng totoo. Ang nangyayari yan, kung hindi sila kumampi sa presidente, laglag sila sa pwesto. Naiipit dahil hawak niya sila ngayon eh. Subukan niya ilaglag si Tito Soto and Lacson. Baliktad na naman. Ibang na naman ang Senate President. Paano po ang dapat natin gawin? Meron po ba kayong naiisip na solusyon kung ganito pong, yung mga rallies ay parang baliwala rin naman sa Pangulo, dinededma lang, at marami pa rin pong nagtatanggol sa kanya na mga DDS lang ang tumitira kay PBBM. At may mga gusto lang magpabagsak sa kanya, may mga destabilization plano. Hindi po ito yung mga taong yan. Ang kailangan natin yan, magdasal tayo, at tulungan tayo ang ating Panginoon. Aside from tuloy-tuloy na rally, we need heroes. Dahil nabanggit ko na yata kanina na wala na tayong tunay na oposisyon. Ang tunay na oposisyon nagsasalita. Sila Senator Ninoy Aquino, yan ang magaling na noon. Jerry Rojas, Jose Jokno, Lorenzo Tanyada, at marami yan. Hindi ko na maalala yung iba. Yun ang mga tunay na oposisyon. Ngayon, hindi ko alam kung ano nangyayari, hindi na sila nagsasalita. Baka may kasalanan din o may usapan. Bakit di sila magsabi ng totoo? Manong, sa kabila po ng ginagawa yung pagsasalita, yung advocacy nyo na maituwid yung ating sistema, hindi naman po lahat ay napiplease natin. Ano po ang masasabi nyo dun sa mga na nag-iisip na meron lang kayong personal agenda, nagalit kayo sa Pangulo, kaya nyo ginagawa ito, at pinatatahimik po kayo ng ilang mga kababayan natin. Huwag na raw po kayong makialam. Ako, tanga? Hindi ako makikialam? Ginagawa tayong tanga lahat, ating kababayan, tumahimik na raw ako? Hindi. Sabi nga pupunta na raw ako abroad, mag-enjoy ng buhay, may aeroplano ka naman, ating mo nang ginagawa. Enjoy ka. Hindi po ako mag-enjoy kung nakikita ko ang ating kababayan na umiyak at niloloko. Mas gusto ko ba mamatay sa ating bansa kaysa sa ibang bansa na nagpapakasasa sa kaligayahan? Totoo yun, meron akong pera.
Pero di ako lalabas sa bansa. Gusto ko magpakamatay dito para tulungan ating kababayan. No amount of trolls, mga sinungaling ang makakapaghinto sa akin. Mamatay na ako rito. Hindi ko po ako hinto. Kasama niyo po ako dito sa laban na ito. Hindi ko kayo iiwanan. Hindi ako tatakbo. Yung may iba, tahimik. So, mga nagsasalita ngayon ay maalala ang taong bayan. Yung mga tahimik na walang ingay, makakalimutan ang ating kababayan. Sa mga nag-iisip po, Manong, na baka next election, tatakbo kayo, kaya kayo nagpapabango ng pangalan niyo po ngayon. Yan ang panira nila. Hindi po. 2 taon na ako dito tatakbo, 2 eleksyon na. Ang aming lalawigan, 2 eleksyon na, walang kalaban yung kapatid ko, walang kalaban yung anak ko, walang kalaban yung city mayor na anak ko.